consumers! Naku, ang ating klima ngayon hindi pa rin natin maintindihan. Kahit medyo maulan-ulan na, mainit pa rin sa pakiramdam, di ba? Kaya naman, todo-todo rin naman ang paggamit natin ng electric fan. Yung mga nakakaluwag-luwag ay todo-todo rin ang pa-aircon. Ay, alam nyo ba, ang buwan ng Mayo ay tinaguri ang Electrical Safety Month. Abay, karapat-dapat lang para maging ligtas tayo sa paggamit ng mga electrical appliances na nabibili natin at ginagamit. Kaya tara na, samahan nyo ako. Ako ang inyong Tita Winnie Cordero at ito ang DTI Consumer Alert, ang inyong gabay sa tama at matalinong pamimili. Ngayon, ipapakita namin sa inyo kung paano tinitiyak ng Department of Trade and Industry na ligtas ang mga electrical products na ating bibilhin sa merkado. Kasama natin mismo ang BPS Division Chief ng Product Testing Division na si Engineer J. Ilyescas. Yay! Good morning, ma'am. Hello, sir. Good Nice morning to po. meet you Nice to meet again. you. Ako, BFF na kami Magandang- nito. Way back. Sir J, okay. Para sa impormasyon ng ating mga consumer, ano ba ang ibig sabihin ng BPS? BPS stands for Bureau of Philippine Standards. At yun ang sangay ng DTI na? Yes, under po siya ng Department of Trade and Industry. So, in charge kami sa standardization, conformity assessment, and technical regulation. Wow! Nabanggit ko kanina na Electrical Safety Month daw ang month of May. Kailan Yes, pa ito? Actually, ma'am, ang Electrical Safety Month ay napirmahan noong July 27, 2011. Okay. Okay. 2011 pa pala. Bakit kailangan nating merong ganun? Kasi kailangan nating magkaroon ng awareness dun sa mga consumer natin para maingatan nila sa yung paggamit ng mga produkto na ginagamitan ng elektrisidad. Kasi delikado yun. Pagka hindi natin naingatan, pwede tayong masaktan, mamatay, o mag-cause ng damage sa ating mga property. Hindi lang damage, loss. Di pa? Totoo. Sabi nga nila, manakawan ka na lang, huwag ka na masunugan. Totoo, ma'am. Inay ko po. Okay, so nasaan tayo ngayon, Sir Jay? So ngayon, nandito tayo sa testing laboratory ng DTI. Okay. So ng Bureau of Philippine Standard Testing Laboratory. So nandito tayo ngayon sa Cavite. Okay. So meron tayong mga setup dito ng testing ng mga appliances, electrical products like mga switches, circuit breakers, lahat ng may kinalaman sa ilaw, even yung ating mga building wires nandito din. Okay, so can we run through it? Okay, Paano ginagawa? So ito, for initial dito yung ating setup ng television. Kumare, itong TV na ito. So kailangan natin kasing malaman, ang Philippine National Standards, marami siyang point of inspection na inilatag. Okay. Para lang patunayan natin na yung produktong ginagamit ng consumer ay safe gamitin. Even minsan kahit abnormal ang condition, dapat safe pa rin sila. Correct. So katulad nitong television, so ito ang setup ng normal operation. Okay. So meron tayong simulation ng video, Okay. meron tayong simulation ng audio. Okay. So pagka pinagsama natin sila, so titingnan natin lahat ng piyesa sa loob, yung mga components, electronic components sa loob. Kasi bawat components and mga plastics na ginamit sa TV, meron yan mga certain limitation lang ng temperature na kaya niyang dalhin. So, i-on ninyo for testing, Yes, i-on opo. ninyo yung TV for Yes. how long? So hanggang tinitingnan namin yung temperature sa loob, hanggang mag-stable. Ah. So kinukonclude namin yung testing pag stable na. Ibig sabihin stable, hindi na tumataas yung temperature kahit maghapon mo siyang gamitin, hindi na siya tataas ng temperature. And that is already safe? Yes, opo. Okay. Next. Okay. So dito, so meron tayong mga setup naman ng mga katulad ng rice cooker, oven, Okay, toaster. oven toaster. Opo. So dito, halimbawa, yung rice cooker. So hindi lang ito normal operation again. So Correct. kailangan nating tingnan kung yung bang mga hinahawakan natin na parts during operation, tulad ng mga switches, handles, kung hindi ba sobrang Cover. init. Siyempre, halimbawa, kukuha ka ng kanin. So, hinawakan mo ito pala sobrang init. Okay. So, hindi pwede yun. So, kailangan maprotektahan natin yung consumer. Alam ng consumer na hinahawakan nito, dapat hindi ito sobrang init. Right. So, ikino-compare natin siya sa table ng standard para malaman kung
okay ba siyang gamitin. And then meron tayong mga pins and probes dito. So, lahat ng mga butas, kahit nandun sa ilalim, aanuhin natin ito. Try natin i-access yung mga nakakakuryente sa loob. Kasi di ba may mga... To see what to see kung hindi makakakuryente. Kasi yun. di ba may hawak tayong tinidor. Right. Eh kung somehow nalaglag yung tinidor, napunta sa ilalim, nasuot siya doon, yun pala, may live doon na na-access pala nung metal na yun. Pag hinawakan mo siya, so dapat wala. Dapat wala. Dapat wala. Dapat wala. Opo, dapat wala siya. Tapos, since ito ang tinetesting, paano itong surface? Ito kasi, alam na ng user na metal ito, mainit ito talaga. Pero Sir Jaya, in fairness, Opo. may mga produkto na merong sticker. This surface is hot. Yes, parang opo. ganyan. Merong mga standard na nagre-require May ng ganun. ganun, di Opo. ba? Okay. Pero dito sa particular na product na to, hindi niya nire-require So, yun. gaano katagal nyo tinetest yan na nakaganyan? Ganun din. Usually, hanggang mag-stable. Laging ganun ang principle ng standard, regardless nung length. Hanggat hindi siya nag-stable yung reading ng temperature, so dito minamonitor namin yung temperature. Hanggat hindi nag-stable yan, ibig sabihin, may chance pang tumaas. So, magkukonclude lang kami ng testing. Minsan, inaabot ng... Pag na-reach siya na yung sukdulan. Yes, ganon. minsan naghapon, minsan kalating araw lang, okay na. So, ganun. Depende sa... Good. And it's the same with the oven toaster. Yes, opo. Yung mga surfaces pa. Yes, then Okay. meron mga test din ng oven na, halimbawa ito, di ba, glass ito. Yung So, glass may tendency mabasag. So, kung maiputok mo ganyan, baka mabasag. So, meron na kaming test dito na a-applyan talaga siya namin ng force dito. Sasadyain namin yun para titingnan kung nababasag ba ito. Hindi. Kasi pag nabasag yan, makakahiwa yan. of course. Okay. So, yun, yung mga ganun. And then, meron ding mga abnormal testing. Kasi sabi ko nga kanina, kailangan ang consumer, even sa normal and abnormal condition, is protected. Safe. Halimbawa, itong rice cooker. So, meron tayong mekanismo dyan sa loob, o parang parts, na siya yung nagko-control ng temperature. So, halimbawa, ito, pagka luto na yung kanin, di ba? Nag-o-off na siya. So, heat, ano to? warm. Keep warm. Keep Yes. warm. Opo. So, tama. ibig sabihin nun, meron siyang thermostat sa loob na nagko-control ng temperature on and off, hanggang ma-maintain niya yung temperature na gusto, na keep warm. Okay. Kaya lang, ang sinasabi ng standard, alam natin lahat na yung components na yon may chance ang masira in certain time. Yes. So ngayon, ang gagawin ng standard, sabi niya, subukin mong sirain na yon. Dapat meron kang second layer ng protection. Hindi mo dapat pabayaan yung rice cooker na kung sakaling masira na yon, masusunog na yung rice cooker mo. So sasadyain namin i-short yon. So dapat meron pa siyang second layer ng protection na mag-o-off pa rin yung flow ng current para hindi tumuloy yung overheating. Parang automatic shut off or Yes, automatic shut down. Parang ganyan. Yes, Meron siya dapat ganon. Para hindi makakos ng danger. Correct. Okay. So, yung pala, yun din tinitest ninyo. Opo. Kung So, meron silang ganong klaseng function. Yes, opo. Okay. Ganon. Pati rin dito? Lahat ng equipment namin, ganon. So, ito ay simulation ng human finger. Ayan, okay. So, nasa standard din, ma'am, ang size nito. Pati, okay. Pati Sige. yung mga ganyan. So, so, ito, siyempre, dahil yung daliri ng tao, pwedeng kung saan man siya makahawak, even dito. So, halimbawa, yan. So, may mga live sa loob. Yan. May mga pwedeng magkaroon ng opening. So, dito may opening dito. So, pwede nating itry kung papasok yung mga finger dyan sa loob. Okay. So, dito man sa... lalo kung medyo malaki yung butas. Correct. So, dito hahanapin natin kung meron ba siyang butas dyan. Kung meron, so isusuot natin itong finger. So, kung wala naman, so hanap ulit tayo ng pwede. So, dapat hindi po pasok yung finger. Yes, to the extent na ma-reach niya yung live, Yung loob. yung hazardous live doon sa loob. Okay, even dito. Ito. Even dito, so meron dyan. So, sabihin, kaya ang nililitan nila yung butas. Kahit kailangan nila ng malaking ventilation, hindi sila pwedeng maglagay ng malaking ventilation kasi papasok itong finger, babagsak sila dun sa Philippine National Standard requirements. Okay. So, Parang sinishield nyo yung consumer para maging ligtas sila. correct, ma'am. Tama Very po good. yun.
So, testing ito ng circuit breaker. Circuit breaker. Naku, okay, i-explain nga natin sa mga consumer para saan ba ang circuit breaker, Sir Jay? Okay, ito ma'am, ito ang protection ng buo nating bahay. Right. So, kung mapapansin ninyo, mula doon sa utility company na nagsusupply sa atin ng kuryente, ang pasok ng kuryente current. dito sa Ayun. circuit breaker. Oo. Kasi ito ang nagpo-protect sa buong bahay. Kung nagkakaroon ng short circuit, overload, so siya yung mag-off ng current. Yun. So, para siyang switch, pero automatic siya na meron siyang designation ng current, maximum current na kaya niyang dalhin. Particular, bawa ito, 20 amperes. Usually, ito ay kinakabit dun sa mga outlet natin sa bahay. Kunwari, sa isang kwarto. So, sa isang kwarto, merong kunwaring kondo. So, merong refrigerator, merong aircon, so merong plancha. So, yung kinocompute yun ng engineer na nag-design ng kwarto. So, dun sa isang circuit ng outlet na sinasaksakan mo, ang kaya niyang dalhin ay 20 amperes. So, lalagyan niya ngayon ng isang ganito yon. Bakit yung bahay ko, Sir Jay, ang daming circuit breaker? bawat section ng bahay Yes, may circuit breaker. Kasi ma'am yun, yung pagpasok mo, halimbawa, pumasok sa'yo, 100 amperes ang nilagay sa'yo. Okay. So, yung first floor mo, siguro ma'am, ang yaman nyo, laki ng Hindi bahay nyo. Kasi malaki ang ano nyo, malaki ang circuit breaker. Ibig sabihin, malaki ang bahay nyo. Ano siya, yung electrical box ko, ganyan. Yan, Tapos opo. maraming ganong-ganon. Correct. Ganun po talaga yung design. So, kasi merong tinatawag na main breaker. Okay, yes. So, yun yung Meron. pagpasok ng kuryente. Mas malaking switch. 100. So, kunwari, yung first floor, kukuha siya ng ano ang meron sa first floor. Meron kang outlet, meron kang ilaw. Okay. So, magkahiwalay ng breaker yon. So, kukuha siya rin sa 100, kukuha siya ng 20 amperes para sa outlet, 15 amperes para sa switch, sa ilaw. So, ibig sabihin, 35 na yon. So, yung 100 mo, meron ka na lang available na. Anong rational nun? Bakit? Para kung halimbawa, magre-repair ka. Okay. ng- Hindi damay Hindi mo lahat. lahat. Siyempre, kung mag-isa lang yan, pag nag-repair ka, papatay mo lahat. Correct. So, wala ka ng ilaw, wala ka ng Yes, kung ano. yes, And then, siyempre, ito, 100, hindi mo naman pwedeng isang 100 lang para sa lahat. Paano kung yung ang nag-overheat ay yung maliit na wire na ginamit mo? Ito, sunog na bago mapag-off yung 100. Ayun, very good. So- Kaya, importante na within standard ng circuit breaker para Sigurado siyang mag-o-off. hindi siya mag-short, Yes, pag may short circuit sa bahay, halimbawa, yung plancha mong ginagamit, which is usually the cause of nangyayari? sunog. Sunog. Correct. Opo. Okay, So, very pagka dumami yung naka-load, hindi mo na siya na-compute. Naglagay ka ng plancha, naglagay ka ng rice cooker, naglagay ka ng washing machine, naglagay ka ng aircon. Yung pala, total, more than 20 amperes na. Ang mangyayari, Mag-overload. mag-iinit yung wire, masusunog yon. So, kaya may ganito, dahil ma-sense niya na more than 20 amperes ka na, mag-o-off na ako para hindi ka na masunog. So, paano tinetest ang circuit breaker? So, nilo-load na namin siya ng talagang, halimbawa, sinabi niyang 20 amperes. Lalagyan namin siya ng 20 amperes kung hindi mag-init. And then, sa standard, ang requirement niya, little bit more than the 20. halimbawa, Allotted, ito, 135% ng 20 amperes, dapat mag-trip ka na. Mag-off na yun. Okay. So, ito yung mga simulator natin. So, nanggagaling dito yung mga kuryente. Ipapasok natin Saan dito. yung makikita kung nag-flip na siya dito? Ito ma'am, mechanically makikita mo siya na gaganon. Really? Mechanic. Pagka yung na-overheat siya o na-over current, mag-o-off siya. Bababa siya agad? Oh, galing ha. Diba ito? Yan. Endurance ng switches. Okay. So, iniraran namin yung switch for 20,000 cycles. 20,000 times? Apo. Talaga? So, at rated current. So, kung halimbawa, ang rated current ng switch ay 15 amperes. So, galing dito yung 15 amperes, i-charge namin dito. Ilalagay namin dyan. Papadaanin namin yung kuryente. And do you check also yung kung gaano kabigat yung pagpindot? Dapat siya smooth as possible. As smooth as So, possible. kasi kailangan hindi ma-stress yung mechanical components niyan. Ang tinetest natin, yung contacts. Contacts. Opo, dapat hindi siya magwe-weld. Okay. And then, mismo yung switch, hindi siya matutunaw. Okay. So, kailangan siyang maka-withstand ng 20,000 cycles. 20,000 times. And then dito,
yung ano naman, outlet. Oo. Tsaka dito, Yung- yung plug. Ah. So, meron din itong load. So, halimbawa, di ba, may mga nakikita tayo na extension cord. Oo. So, sinasabi niya na 20 amperes ang kaya kong dalhin. So, kukuha kami ng 20 amperes, ilalagay namin dito. And then, So, live itong... live yan. Opo. Okay. Kaya may mga pagkakataon na during testing, nakikita nyo nag-aapoy ito. That's a spark. Pagka substandard yung tinetest, pwede siyang mag-apoy talaga. Okay. Sige. Next. Ito. Ito, electric. Ay, naku! In demand ngayon ng electric fan. Opo. So, dito naman, siyempre, bukod doon sa electrical na sinusundot natin yung mga ganon, pati ito, hazardous ito eh. Kasi, Yes, di ba, for kids. mahihiwa tayo dito Yes, pagka yes. na-access. So, dapat yung finger pa rin, na test Finger finger, test. hindi siya papasok dito Okay. sa rib nung Nung nung, fan. fan. Kasi pagka pumapasok, ibig sabihin, kung accidentally mahawakan mo ito, pwedeng sumuot yung daliri mo doon, mahihiwa ka na. So, risk of injury naman yon. Injury. Hindi siya sa electrocution. Okay. Okay. Sa electricity naman aspect. Dito, Electrical aspect. Electrical aspect, ganun din. Halimbawa, ito may mga butas doon, di ba? So, Yun din. may mga electric Pero fan na malalaki yung do you butas test dito. also yung power niya? Yes, ma'am. Yung Opo. overheating period, Yes. etc. Opo, lahat yun. Okay. So, kunwari, Anong ginagawa niyo sa electric fan? ito, tinetest namin ito kasi electric fan, di ba? Pang mainit. Oo. So, ang environment namin during testing nito ng Mainit. normal operation, 40 degrees. Wow. So, meron tayo okay. dyan chamber na malaki, yung pwedeng pumasok yung tao. So, ito, ilalagay natin sa loob. Iseset natin yun ng 40 degrees kasi usual. Right, pero right. siguro ngayon, At baka- naka-on siya. Yes, oo. Oo. Pero ngayon, di ba, medyo tumataas na yung heat index. 45 na yata sa Pilipinas. Hindi naman. 47 na. So, yun. So, test natin ngayon yun ng ganon. And then, nagkakabit tayo ng monitoring, mga thermocouple. Kung pang- maapektuhan siya nung init. exteriorly and Yes, then internally. Even yung winding. And then, ang pinakamahalaga dito sa electric fan, yung, di ba, maraming nagiging cause ng sunog, electric fan ang dahilan. Yes. Kasi, yung electric fan, yung motor niyan, meron din yan na thermal fuse. Oo. Na pagka sobrang init na ng winding, lalo kung nag-stack up, yung bawa, napasukan ng buhok, Oo. o kaya nasira yung capacitor, ang tendency nun, bumagal ang ikot. Oo. Pag bumabagal ang ikot ng electric fan, usually yon mag-o-overheat na yun. So, ang electric fan, ang standard, ang Philippine National Standard, tinitiyak niya na merong thermal fuse yun. Okay. May protection sa winding. Anong ginagawa ng thermal fuse? Pag overheat na siya, puputulin niya yung current na dumadalaw sa kanya. Automatic shut off. Mag-o-off siya. So, kaya lang, ang problema nung iba, ipapa-repair. Nasira. Papa-rewind. Ipapa-rewind. Kasi... Mas mura. Mas mura, 150 lang Ay. 200 eh. Kaya- Depende sa electric fan. Kaya lang, ang risk nun, yung mga nagre-repair na iba, hindi nila pinapansin yung thermal fuse na yun. Kasi kahit wala yun, gagana naman talaga. Kaya lang, wala ka ng proteksyon. Pag nag-overheat yung motor mo, dire-diretso na yun, susunugin na niya yung buong electric fan mo. Talaga po? So initially, aandar yun. So pagka ba nagpa-rewind, tinatanggal yung fuse? Yes, na yun? yung iba tinatanggal yun. Yung iba nga, dahil yung fan, yung motor na ginamit ay protected ng thermal fuse, nung nag-overheat, naputol yung fuse. Ang gagawin lang ng iba, i-access yung fuse, iso-short lang nila yun, daandar na uli yun eh. So- Iduduktong lang. So baka ibinalik sa inyo, the same motor, wala silang winding na binago, kasi hindi naman nasunog, pero wala na yung fuse. Paano man sinasadya nila yun para ibalik ulit? Ay, hindi na babalik kasi sunog na yung Sunog na. Babalik ko kasi awayin ko siya. So, meron kasing kailangan, sabi nung standard, meron kang at least one blow na One blow? nito. Ito kasi, ang tawag dito, impact hammer. Okay. Meron siyang For spring, injury rin yan. spring operated ito na nagge-generate siya ng 0.5 joules. Okay. So, pagkainan natin ito dito, Okay. meron siyang impact. So, ito ay pang-simulate na kung nauntog yung electric fan, yung yan. mga appliances lahat tinetest ng ganito. So, ah. halimbawa, itinulak mo, nauntog, ito yung simulation. So, i-check mo muna. So, pagka nag-dent. nauntog, so karoon ng dent. So, pwede mo siyang Pwede na tingnan siyang kung papasok. pasukan. Oo. So, pag pumasok ano yan? ito, Failed. failed yun. Okay.
So, anong sasabihin gagawin niyo pagka halimbawa may failed? So naka-report ma'am, naglalabas kami ng test report nito. So, 'di ba nag-apply sila, nag-a-apply usually ng Oo. PS or ICC mark yes, certification. So, kami before sila ang head office namin before mag-release ng certification, kailangan pasado sa testing. So, kami naman ang responsibilidad namin maglabas ng test report kung ano yung nakita namin at na-observe during testing ng And then, appliance. if they fail, magsasubmit sila ng panibagong unit for testing. Meron lang silang dalawang option. Oo. Kung yung failure ay correctable ng kanwari, Manufacturer. magpapalit sila ng ganito. So, pwede yun. Bibigyan sila ng pagkakataon one time na Okay. i-correct nila and then retest. Retest. So, kung papasa na. Oo. Pero kung bumagsak pa rin, so ang option na lang is to return dun sa country of origin or destruction. Kasi hindi naman siya pwedeng ilabas Not na sa allowed for selling, Not allowed na siya. for distribution. Yes po. Okay, very good. Okay. Next. Okay. So ito, 'di ba, yung kunwari, ang testing ito Blender. blender. Naku, uso yan ngayon para sa mga malalamig na inumin. Correct. Paano naman kung nagbe-blend ka tinamad yung yung user. Oo. Yung isang buong yelo, inilagay na niya. Okay. So ang mangyayari, mag-stack up ito. Correct. So, ano mangyayari? Mag-overheat. Correct. So ano mangyayari? So sinasadya na namin siyang pigilin. So ano mangyayari kung may nakapigil diyan? Pero, sige. Sorry naman, hindi ko naman naisip na meron talaga mananadya ng gano'n. Okay, fine. Okay, So, hindi, nangyayari ma'am kasi talaga, minsan kahit cube ice, di ba? Cube. Yeah. So, inilagay mo dyan, medyo naalanganin ang lagay, wala siya dun sa talim. So, malalak siya So, talaga dun. sinisimulate nyo yung bigger chunks of ice Opo, kung yung, ilalagay dyan, kung mag-overheat. yung ilalak mo na siya kasi, di ba, pag ang motor, once napigilin mo yung rotating part hindi niya, na mag-iikot. iinit na yun. Oo, Mag-overheat oo, yun. oo, So, oo. ito, how do you- kunwari, iyon natin. Ay! So ito, ginawa naman para i-stop niya yung kasi iikot yan ng dire-diretso. Right. And then, so, Saan makikita kung So, merong fault? after nyan, pero during testing, ino-observe namin kung umuusok, kung Okay. hindi nagbabago yung nangyayari sa kanya. Oo. And then, after that, ini-inspect namin sa loob kung ano nangyari. How long? Hanggang sa, kumbaga huminto na siya, or hanggang sa mag-stable condition. Kasi usually ito, yung mga magaganda, uusok na, nakikita nyo? Oo, umuusok na siya at hindi na umaamoy na siya. Umaamoy na siya. So Ayan, ganun na mangyayari. Di ba? So that's the time to turn it off. Hindi siya ti-turn off. Ginawa lang natin kasi baka maano kayo. Right. So, pero sa totoo yun, didiretso namin yun. Didiretso lang? Hanggang makita mong, minsan meron kaming tinetest dito talaga mag-aapoy na siya. Oo! So, yun yung bagsak yung mga ganon. Kasi ibig sabihin, yung protection niya, hindi sufficient. Correct. Sinasabi kasi ng standard, sa ganong abnormal condition, dapat hindi ka magkikreate ng fire o overheating na pwedeng maka-damage sa property. Maka-injure. And damage property. Okay. Very So, good. ito yung mga, Ito yung nag-fail. Ayan mga nag-failed. Kasi, wow. Ano ito, Sir Jim? ito ma'am ay multi-pot ba to? O multi-cooker? Parang ganon. Ay, oo. Parang rice cooker. Hindi yung Multi-cooker. Oo, yung pwede ka magluto ng noodles, etc. Actually, ito ma'am ay na-monitor ng aming Fair Trade Enforcement Bureau ng DTI. So, kasi ang DTI, meron siyang monitoring arm. Right. So, pumupunta siya sa mga market. Ito, particularly sa online market nila kinuha. Kasi maraming report na may maraming pumapasok galing sa ibang bansa na hindi nagpapacertify ng kanilang mga produkto. Oo. So, ang ginawa ng DTI, bumili sa market or pinuntahan yung warehouse, nag-sampling para i-test dito. So, ito yung nangyari. So, hindi nga sila compliant sa mga standard natin. So, anong gagawin? So, kakasuhan sila. So, sila ay Sino? Yung seller? yung seller. Oo. Kasi usually imported yung mga Correct. ganito di ba? Opo. Oh, wow. Okay. So, yan. So, yan yung result. Pagka nagkaroon pala ng abnormal condition, wala na siyang second layer of protection Nakakatakot. hanggang sa matunaw na. Electric kettle ito Opo. di ba? Tapos ito plancha. Yan, plancha. Oh, tapos ito yung
Extension Kasi cute. cords. Ganito ang kulay. Oo, cute kasi. Ito parang multi-cooker din. So, nasa naman tayo ngayon? So, Sir dito, Jay? ang tawag namin dito is lamps and related devices. Okay. So, dun sa pangalan pa lang, kasi lahat ng may kinalaman sa ilaw. Kunwari dito, pwede nating makita dito yung mga parts nung mga may kinalaman sa ilaw. Ito ay Ang tawag dito is ballast. ballast. So, meron siyang magnetic and electronic ballast. Okay. So, Ano ba yung ballast? yun yung nagpapaandar ng fluorescent lamp. Okay. So, para Doon ang gagaling yung power. kasi ang fluorescent lamp, pag sinuplayan mo yan ng kuryente galing sa utility company, hindi siya andar basta-basta. Kasi kailangan mo okay. siyang dumaan sa ballast. Okay. So meron Ano ding yun? starter. Starter. So, pagka hindi rin siya andar hanggang walang starter. Starter, yes. So, kailangan mo siyang may starter holder, may lamp holder. So, meron siyang ballast. And then, yung kabuuan na yan, lahat ng parts, tinetest natin. Kasi, lalo na yung mga lamp holder, matagal na siya nakakabit sa bahay, forever na halos na nandoon. Actually. Paano kung nag-overheat pala yun? Lalo pat nasa kisame, so kahoy yun. So, pagka-overheat, ang nag-overheat yun, may chance na magkaroon ng sunog. So, naka-on silang lahat for how long? The same principle na hanggang mag-stable condition. Hanggang sa open siya, nagla-lights on siya. Okay. Hanggang sa mamatay. Hanggang sa mamatay o hanggang sa Mawala na lang yung power niya. Ito yon. So, ayan. Ganun din. Ayan. So, ganun din. Parang simulation ito ng mga normal condition. So, nandyan niya yung mga pyesa na kailangan natin Meron i-test. akong hinahanap. Kasi meron akong nakita yung flat. Tapos, flat yung ilaw niya. Tapos, may, tawag dito, may disc siya. Tapos, merong ilaw na ganun-ganun. Baka LED na yun, ma'am. Hindi niyo yun... Sa ngayon, Ang tinetest wala- ito ng klaseng ilaw. usually, fluorescent, incandescent, CFL, compact fluorescent lamp. Yung LED meron na rin, pero yung usually mga bulb, yung mga replacement nung incandescent. Okay. Ay, pati, Ayan, Christmas lights. Christmas lights. Ito, may duration ng, testing. Ino-on namin siya ng 168 hours. 168 hours naka-on. Naka-on. Kasi di ba pagka talagang season naman talaga, hindi naman halos pinapatay na yung yung Christmas lights natin. Okay, very So, good. ganun din. Tinitingnan natin kung overheat or hindi. Yan. Dito yung mga starters. So, tinitingnan natin kung how many cycles ang kaya niyang i-endure before siya mawala. Ayun, ako nawala. So, meron siyang time na mag-o-off. May time na mag-o-on. Okay. Para lang ma-simulate mo yung kasi naman sa bahay, di ba? Sa bahay ko, pagka once you leave the room, you turn off the light. Okay. Pagkatapos maya-maya, pag babalik ka doon, on yung mo on na naman. So, yun yung simulation natin dito. Okay. Very good. Yun. Ay, ano ito? Ito, ma'am, yung pang sukat ng lumen. Yung Yung liwanag. Liwanag. So, merong, ang tawag dito is integrating sphere. Okay. So, parang time capsule. Oo nga. Pagkatong mo sa loob. Parang spaceship. Yung pinaglagyan ni Superman. Nasa ibang planeta na paglabas mo dito. Correct. So, ang ginagawa ma'am dito, yung ilaw. So, yung reflection niya, kaya ito ay sphere, yung kanyang lahat ng reflection, ibinabalik niya dun sa focal point. Okay. So, para ma-measure nung sensor doon, gano'n siya kaliwanag. So, meron siyang reader doon sa kabilang side. This is just to ensure kung tama yung nasa pakete niya. Na sinasabi niyang ganito ang kaliwanag yan. Ganitong lumen. Truthful, Apo. merchandising. Actually, it is a performance na. Hindi na siya masyadong Performance, safety. yes. Ay, ano naman itong malaking cabinet? Ito, halos parehas naman. Ang kaibahan to, yung baligtad, di ba? Ang opposite ng lumen. The darkness. Darkness. Lux. Ang unit nung isa, di ba, candela, lumen. Ito naman, lux. So, pero the same principle. Doon, puti ang nasa loob. Ito itim. Dito, itim. So, kasi nga, opposite siya nung lumen. Pero the same principle, brightness. so ilalagay natin yung ilaw, meron siyang sensor dun sa ilalim. So, para tingnan natin gaano siya kaliwanag.
Pagka madilim. Pagka yung total light na ibinibigay niya. Oo. Yun. So, kailangan nating masukat yun. Okay. Ito, ano naman ito? Ito naman ang section namin ng wires and cables. Okay. Kung nabanggit natin kanina, meron tayong circuit breaker para mag-protect. Ito naman, after nung circuit breaker, di ba ikinakabit naman natin yung wires, building wires. Yes, So, papunta dun sa ating outlet, sa switches, para masupplyan yung ating mga appliances, kung ano man. Yung needs na electrical needs natin sa electrical products na nasa bahay. Yes po. Okay, So, ngayon, yun, once na-install natin sa bahay, so, di ba, nakatago na yun, hindi natin nakita. So, importanteng ma-ensure natin na talaga nagpa-function siya as intended. So, ngayon, kunwari ito, even yung aming, yung thickness. Meron pala dun. So, di ba, yung wire, sample ba kayo ng wire? Nakabalot siya dun Insulation. sa insulation. So, pati yung thickness ng insulation, nire-require yan ng standard. Gaano kakapal? Depende sa capacity ng wire. Ito kuya. Pahiram. Yan, thank you. Ito yan. Yan. Yung pwede mo siyang putulin. So, ito medyo malaki-laking wire to. Kaya kasi, nga. Tapos, so, ayan yung image. Yan yung image. Yun siya. So, kung halimbawa gusto nating sukatin yung thickness nito. So, from here, kunwari from here to here. So, kasi may requirement nga ng thickness. So, ilagay natin dun sa 0. So, crosshair. Then, isi-0 natin ito. Then, i-adjust natin hanggang makarating siya ron sa kabilang side. So, yun yung pang-measure para lang i-magnify. So, ibig sabihin, nag-display siya ng 1.3 mm yung kapal nung wire na yun. And then, compare natin yun dun sa standard, sa Philippine National Standard, kung tama ba. So, within the specification ba, yung thickness ng wire na yun. Wow. Kasi pag hindi siya tama yung sukat, kumbaga mahina yung capacity niya, tensile capacity. Okay. So, tinetest din kasi natin yon, yung tensile capacity. Kasi, di ba, kung napapansin niyo ma'am, pagka nagpa-construct tayo ng bahay, di ba, ang inilalatag lang ng mga engineers o ng mga nagtatrabaho doon, yung tubo muna na paglalagyan ng able. And then, pag nakalagay na yon, susuotan na nila ng alambre, hahatakin nila yung wire. So, kung mahina yung insulation ng wire, mapupunit yon during kasi may installation. yung tension. Yung tension. Kaya ma'am, may required tension yung standard. So, pwede mo ba itong paandarin? Start na lang daw. Si mamang mag-start. Isa pa. Ayun. Oo. So, ihilahin niya yan and then nagdi-display doon yung force. Tension, yung force niya. Okay. So, meron kayong syempreng basis ng Tension. Ng lahat ng mga test na ito. Yes po. Yun tinatawag natin na Philippine National Standard. Based on? So, yun ay napagkasunduan yun lahat ng industry kasi ang BPS, ayan. Yun na. So, recorded na yun. Recorded na yun. So, nandun na po yung... Nandito na siya. Kung kailan siya nag-break. Ito na siya. Okay, you were saying about the basis. Yung basis is Philippine National Standard. Okay. Usually yon kinukuha natin doon sa mga international standard na available sa globally. And then, ina-adapt as Philippine National Standard. Yung iOS, Chinese ba yun? ISO. ISO ba yun? ISO, or kaya IEC, or kaya yung UL, yung mga ganun. So, marami siyang pwedeng pagkuhanan. Pero, ang ano doon, yung BPS, merong technical committee na tinatawag. So, yung technical committee, composed yun ng industry, ng consumer, ng academe, ng testing laboratory. Actually, mga 7 sila na industry na sa parang panel. Yun yung sinasabi ng WTO, ng World Trade Organization, na kailangan representation mo pag nagde-develop ka ng standard. Kasi ibig sabihin, magiging holistic yung approach mo dun sa standard. Lahat ng view nandoon. So, during the meeting ng BPS with the technical committee, so pinag-uusapan nila ano yung condition sa Pilipinas, ano yung applicable na requirements na dapat nating i-apply dito, hanggang sa mabuo yung Philippine National Standard. Sir Jay, nabanggit mo yung country
where it is being used. Napaka-importante kasi hindi pare-parehas ang climate condition Correct. Opo. and geographic location ng bawat bansa. Opo. Oo, katulad natin, tropical, mainit, humid. Opo. So kailangan akma din. Yes, opo. So kaya yung mga testing condition na nakalatag doon sa Philippine National Standard, pang tropical condition. Kasi yun yung ginagamit. Yun yung setting dito. So, hindi basta-basta dapat bumibili rin naman ng imported. Opo. Kasi iba ang basihan ng standards doon sa bansang yun kasi iba rin ang condition nila doon, underlying condition. Correct. Opo. Ang isang good example, halimbawa sa Amerika. Correct. Sasabihin ba natin na basta galing sa Amerika ay okay? Oo. Pero, okay yan. Ako, US Amerika yan. yan eh. Amerika. Pero tandaan natin, ang Amerika, ang supply nila is 110 volts. Oo. So yung kanilang appliance na tinest at nag-comply sa standard nila, For ay pang 110 volts. Tayo, 230 volts. 220 to 40. Oh, to yun. 30, So, ibig sabihin, mas mataas. So, yung mga distance requirements ng appliance, mas mataas. Kasi mataas yung voltage na ginagamit natin. So, maaaring iba. So, pag doon mo ginamit sa bansang pinanggalingan, okay siya. Pero pag dito, maaaring maiba. Although, yung mga international standard talaga, meron naman din siyang consideration, halimbawa yung IEC, which is an international standard for electrical products. So, meron siyang consideration na kung saan mo gagamitin. Halimbawa, tropical, subtropical, or kung anong country, meron siyang consideration doon na pag tropical ang condition ng pagtetestan mo, eto yung mga conditions binibigay niya. At lahat yun nasa label. Nandoon siya sa Sa yung pakete. sa electric fan nandun yun. Oo, Nakalagay dapat. pang tropical, may sign na T. Ganun. Okay, napaka-tedious, napaka-mabusisi ng ginagawa nyo, Sir Jay. Okay, paano naman makikita ng consumer sa pagbili niya ng electrical products na dumaan nga ito sa testing ng safety and ano pa yun? Safety and Quality. quality. Opo. So, pero unahan na natin na hindi sa ngayon meron kaming 113 products lang na regulated. Okay. So, yun lang yung nabibigyan pa namin sa ngayon ng PS and ICC mark. So, meron dapat PS mark. Bakit may anong kaibahan ng PS mark at saka ICC mark? Magkaiba lang sila ng proseso, pero both at napatunayang safe gamitin. Oo. Ang PS mark sa local. Hindi lang siya local, pati sa abroad, imported. Kasi yung ICC, import commodity clearance. Opo, ang PS is Philippine Standards Philippine Mark. Standards Mark. Kaya lang, merong yung scheme na tinatawag. Okay. Yung pinagdadaanan. So, ang PS, ang kaibahan niya dun sa ICC, bukod pareho sila ng testing requirements. Okay. Pero yung PS, meron siyang factory audit. So, pinupuntahan... Kasi galing dito, meron tayo. Kahit dito, kahit sa abroad, pinupuntahan namin talaga yun. ba? Opo. So, halimbawa, sa Indonesia o kaya sa Thailand, nag-apply sila, gusto nilang pumasok sa Pilipinas. Pwede din naman silang mag-avail ng ICC. Kaya lang yung ICC, per shipment basis yun eh. Okay. So, kada dadating sila, sasamplingan sila, itetest dito. Pag PS, may 1-year validity yung PS license. Kaya, para ma-avoid nila yung tuwing darating, lalo kung every month nagpapadating sila, so every month nagpapatest sila. Correct. So, ang gagawin nila, i-avail nila yung PS. Kasi yung PS, pupuntahan nung BPS yung factory. Pero subject for yun? Inspection pa rin. Correct. Pagdating dito, meron pa rin silang verification na to ensure na sa buong taon, yes, okay ang kanilang produkto. Correct. And then after a year, within a year, meron siyang surveillance visit. Either surprise or scheduled. Pupuntahan namin uli yung factory. O kaya minsan sa market na kami kumukuha. Na yung pa bang ipinadala mo sa amin, yun pa rin yung isinertify namin sa'yo.
Yun, kailangan namin tingnan yun. Clap kayo dyan, Sir Jay. Sobrang, sa isang maliit na plancha or sa isang maliit na tawag dito, ilaw, napakarami pala ng testing na pinagdadaanan to ensure safety and quality ng mga produkto. So finally, Sir Jay, paalala na lamang po para sa ating mga consumer. Okay. So, siyempre, laging ang paalala natin, pag gumagamit tayo ng mga produkto na ginagamitan ng kuryente, siguraduhin nating yung nabili natin, lalo kung nandoon siya sa listahan ng regulated products, meron siyang PS and ICC mark. Kasi yun yung nagpapatunay na yung produkto na yon ay dumaan sa masusing pagsusuri ng ating gobyerno. Kasi gusto nating protektahan yung mga gumagamit. Correct. So, pangalawa, kung hindi nyo naman gagamitin ng matagal na panahon, tanggalin nyo na sa pagkaka-plug o pagkakasaksak. Kasi, unang-una, kumukonsumo yun ng kuryente kahit hindi naka-on o naka-standby position. So, pangalawa, kung sakaling magkaroon ng lightning o kidlat, pwedeng pumasok yun dun sa appliances na pwedeng mag-cause din ng overheating o sunog. So, pangatlo, kung halimbawa naman, nakikita nyo na ang dami nyong gagamitin na appliance, huwag nyong isasaksak sa isang extension cord, yung tinatawag na octopus connection. Yeah. Pangsamantagal. Pansamantagal. Kasi, nadaanan natin kanina, lahat ng produkto, meron siyang capacity na tinatawag, current capacity. So, nakadesign yung sistema na yan, yung produkto na yan, dun sa current capacity niya. So, di ba, 10 amperes lang, sabi ng manufacturer niyan, 10 amperes lang ang kaya niyan. Sinaksakan mo ng without looking yung consumption ng mga Tapos ang isinaksak mo. gagawin pa, Sir Jay, di ba? Ito, meron pa yung multiple sockets. May extension pa. may extension pa rin yung extension. Yun yung nag-cause ng sunog. Kasi, isipin mo, dadami yung nakasaksak, overload na pala. Correct. So, tapos iiwan mo. Oo. Ang mangyari, habang nag-overheat, dire-diretso lang. At may masusunog mga na. appliance, Sir Jay, na hindi dapat, hindi nag-share ng plugs. Usually Tama ba sa yan? bahay, di ba, ang aircon, ibinubukod Isa, yan. oo. Kasi malakas ang consumption ng aircon. Right. At lalo na yung mga hindi pa inverter type, Oo. pag nag-on yung aircon, nag-start yung compressor, mataas ang spike nung initial current niya. Right. So, kaya as much as possible, yun, nakabukod ng supply, separate circuit breaker kasi para sa kanya lang yon. And then yung outlet, iba yon. So, kanya-kanyang linya, halimbawa outlet, ibang circuit breaker, ang ilaw, ibang circuit breaker. Huwag niyong pagsasama-samahin kasi nga, hindi siya masesense nung halimbawa, nilagyan mo ng isang malaki, tapos nilagyan mo ng maliliit na wire na hindi naman the same capacity nung malaki mong circuit breaker. So, overheated na yung wire mo. So, hindi pa nagiinit yung protection mo. Hindi pa niya nasesense na overloaded ka na pala. Very good. Naku, Okay. maraming salamat, Sir Jay. Ang dami naming natutunan sa iyo. Thank you so much. Thank you, ma'am. Maraming salamat sa pagbisita. Ay, naku, nag-enjoy ba kayo mga consumer sa ating munting field trip? Ako, nag-enjoy talaga at marami tayong natutunan mula kay Sir Jay. At nakita rin natin kung gaano kabusisi ang ginagawang testing ng Department of Trade and Industry para masigurong ligtas ang mga electrical products at appliances na ating mabibili sa merkado. Kung todo-todo naman ang binibigay na proteksyon ng pamahalaan, syempre dapat gawin din naman natin ang ating part. Maging responsableng mamimili. Kapag kayo bumibili ng mga electrical appliances, electrical products, siguraduhin na meron itong PS mark or ICC mark na papatunay na ito ay dumaan sa tamang testing at tamang standards. O, diba? Naku, huwag kayong bibili ng peke. Dapat number 1 priority ang kaligtasan ng bawat pamilya. O, paano? Hanggang sa susunod, ha? Ako po, ang inyong Tita Winnie Cordero para sa DTI Consumer Alert. Ang inyong gabay para sa tama at matalinong pamimili. Next time ulit!